Ngayong araw na ito, August 27, ay ang peak ng Ghost Month na bahagi ng tradisyon ng Hungry Ghost Festival. Sinasabi kasi sa mga katutubong alamat at paniniwala na sa ika-15 araw o 15 dias sa lunar calendar, nagbubukas ang pinto ng mga espiritu. Kaya malayang nakagagala ang mga wandering spirits o mga kaluluwang gala o walang pamilyang umaalala sa kanila. Isa sa normally ginagawa sa araw na ito ay ang pag-aalay ng pagkain para sa mga wandering spirits para pakalabahin sila at hindi sila magbibigay ng kamalasan at ligalig sa bahay at kabuhayan ninyo. Yung iba, nag-aali ng pagkain, inumin, prutas, bigas na may coins. Pero ako, ang inaalay ko ay 3 pirasong itlog. Ilalagay namin ito sa gilid ng front door sa may labas na bahagi at hahayaan na lang doon. Bakit itlog? Ang itlog ay sinisimbolo ang muling pagkabuhay, siklo o cycle ng buhay at panibagong simula. Kaya ito magandang ialay upang gabayan ang mga kaluluwa sa kanilang transition at hilingin ang kasaganaan at protection para sa mga buhay. Ngayon, marami rin nagtatanong, ano ba ang ginagawa sa offering after ng ialay? Pwede raw ba itong kainin or what? Ako ang turo ay hindi kinakain ng alay. Kasi alay nga or offering, di ba? Ikaw ba kakainin mo yung pagkain na inalay o iniregalo mo sa isang tao? Di ba hindi na? Kaya hindi namin kinakain ang anumang inaalay namin. Sa spiritual na pananaw, kapag nag-alay kasi tayo ng pagkain or anything, hindi naman iyong physical na object ang kinukuha na inalayan mo nito, kundi iyong energy mismo ng pagkain or object na inalay mo. Sa makatwid, nakuha na nung sino mang inalayan mo ang life force or prana ng offering mo. Kaya huwag mo na itong kakainin. Kaya ang tamang ginagawa sa anumang offering ay sinusunog. Sinusunog ang offering upang gawing apoy at usok ang mga material na bagay na inoffer mo para may abot at magamit ito ng mga espiritu sa kabilang buhay o sa kabilang frequency. Kumbaga, transform mo ang physical object mo into fire and air element para magamit ng espiritong inalayan mo. Kaya nga ba, di ba, kahit naman sa lumang tipan, sa Abrahamic mythology, mababasa ninyo doon, ang offering ay sinusunog para maging usok, para makarating ito sa langit. Anyways, mga kamahika, muli, nililinaw ko na ang paniniwala sa Ghost Month ay hindi para sa lahat. Ang Ghost Month ay under ng paniniwalang Buddhism at maaring hindi lahat tayo ay kumporme at naniniwala sa ganitong tradisyon. Kaya galang natin lagi ang paniniwala ng bawat isa. Masaganang buhay po mga kamahika.